21 anyos na babaeng architecture student, bukod sa ginahasa na, wala pang awang pinatay sa Occidental Mindoro. Ito yung balita na ilang linggo na rin to no? Medyo nawala pero buti, meron pa rin mga nakatutok. Ang suspect, kusa namang sumuko. Pero ang pamilya hindi po kumbinsido. So narito ang report. Walang saplot. May mga saksak sa katawan at masangsang na ang amoy. Yan ang bumungad noong matagpuan ang bangkay ng 21 anyos na architecture student na si Eden Joy Villasete noong ika-30 ng Hunyo sa kanyang inuupahang apartment sa San Jose, Occidental Mindoro. Batay sa investigasyon ng pulisya, June 28 nang huling makausap ng mga kaklase ang biktima. Ang problema, walang makapagsabi kung sino ang kanyang huling nakasama. Agad na bumuo ng Special Investigation Task Group ang pulisya. Matapos makalap ang ilang CCTV footage, isang suspect ang umamin sa gitna ng kanilang investigasyon. Na-identify natin siya sa CCTV malapit sa area. Ang purpose lang namin sana is magpaliwanag siya. Na pinapabalik namin dito kung kasi siya yung identified na doon, magpaliwanag siya kung bakit nandun siya sa area. And on the course of that one, umamin siya nga sa grupo ng CIDG. So yan na yan, nakuha na namin ng affidavit. Ang problema, ayaw na ibigay ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect na itinago lang nila sa alias Bulog. Batay sa pulisya, pagnanakaw lamang daw sana ang motibo ng suspect sa krimen. Based sa kanyang statement is nakainom siya nung umalis siya nung bahay nila. Yun lang ang kanya, nakainom, nagawa niya yung krimen. Yan yung sabi niya, magnanakaw lang siya. And eventually nga, yun, nangyari yung ganyang nag-aasa niya, napatay niya yung biktima. Ang pamilya naman ng biktima, hindi kumbinsido sa pag-amin ng suspect. Nung dumating po yung mga CIDG ng mga ilang araw, dala po yung cellphone, hindi po siya nag-match doon sa box po ng cellphone ni Eden. Hindi kami kumbinsido, ma'am, sa taong yun. Tsaka nung nalaman namin yun, ma'am, wala kaming maramdaman na ano na yung tao na yun. Tsaka kulang, ma'am, sa cellphone na lang, ma'am. Cellphone na lang, hindi nag-match. Kasi yun na yung matibay sana pong ebidensya na pwede niyang i-ano sa amin eh. Pero hindi po bag lang. Gusto po namin humingi ng tulong, lalo na sa mga nasa taas, na sana po mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng aming kapatid. Talaga pong aping-api po kami sa kalagayang ito. Kay Sir Erwin Tolpo na tulungan niyo po kami, yung tunay pong gumawa sa kapatid ko. Napakawalang puso po. Sana po makonsensya ka naman na ikaw na mismo ang sumuko sa mga ginawa mo. Sa ngayon, tuluyan ng kinasuhan ng kasong rape with homicide ang self-confessed suspect na si alias Bulog. Yung pong bag, isinumpiti ho dito sa amin na sinasabing pag-aari ho nitong ating biktimang si Eden Joy Villasete. Meron hong cellphone at saka ho mga video clip, mga CCTV footages. Inaantay pa ang resulta ng forensic unit na magsisilbing dagdag na ebidensya ng kapulisan laban sa self-confessed killer. Sa ngayon patuloy yung cross-matching na ginagawa ng ating forensic unit sa krami. So siguro hindi coming weeks or hindi ko alam kung ilang araw, baka lumabas na rin yung official results nila. Ihahabol po natin siyang ebidensya rin. Nasa linya ng ating telepono ngayon si Police Colonel June Dexter Danao, ang Provincial Director ng Occidental Mindoro Police Provincial Office. Colonel Danao, magandang umaga po. This is Aljo Bendio kasama natin. Then si partner Nina Corpus. Colonel? Yes po sir, magandang umaga po. Opo, ano pong update sa kasong yan sa pagpatay po at paggagahasa kay Eden Joy Villasete? Ang pinaka-update po sir is na i-file na natin yung kaso kasi dumating na po yung inaantay natin na DNA result galing ng forensic group. So, na-submit na po natin lahat yun sa fiscal kahapon po. Okay.
Nag-match po ba yung DNA doon sa suspect na nag-self-confess, di ba? Nag-confess na siya raw ang gumawa pero hindi kasi kumbinsido po ang pamilya sir. Yes po, according naman sa report nila is merong DNA samples na kaparehas nakuha sa underwear, sa vaginal swab at saka sa mga fingernails clippings yung both left and right hand. So nagmatch po yung DNA na ating suspect doon. Mag-isa lang ba yung suspect sa krimen? Wala siyang kasama? Accomplice? Yes sir, according sa kanya, doon sa revelations niya, mag-isa lang po siyang gumawa ng krimen. Sir, yung pamilya po kasi ni Eden, hindi kumbinsido na yun po yung gumawa ng krimen. Ano po ang masasabi niyo doon? Meron talaga silang feeling, minsan na alam mo kung hindi yun? Yung instinct ba, sir? Yes po, hindi ko po maisasagot yung pan po nila. Pero kahapon po is na-amend po yung parang complaint. Yung nanay po ang naging complainant na po ngayon. Okay. So hindi pa ito case closed o tuloy-tuloy pa ang inyo pong pagkuha ng ebidensya, Colonel? Dito na po, ito na yung pinaka-last na inaantay nating fiscal, itong DNA result. So, na-file na po ito. So, sana ito na po yung pinakadulong hanapin nilang ebidensya. Okay, so wala na. Sarado na po yung kaso? Yes, sir. Na-solve naman na natin kasi nga nag-match naman po ang DNA ng suspect at saka yung DNA na nakuha doon sa mga samples na sined natin sa forensic group po.